Alright, so good afternoon sa lahat. Before mag-start, papakilala ko muna ako sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako po si Ray Anteguno. I am from Albay, Bicol. So, noong 2024 MPBW, yung photo ko yung nanalo sa open photo category. Ngayon pa lang, hindi na ako pasensya kasi sobrang kabado talaga ako ngayon. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng madaming tao. So, ayun, tamang kwentuhan lang tayo ngayon this morning. So, ito. Teka. So, today, ito. So, before ko i-share yung journey ko sa wait lang. Sorry po. Ayan. So, before we start yung journey ko sa MPBW, share ko lang kung paano mo nag-start sa photography. Ayan. Okay, so nag-start ako sa photography ko November 2021. Yung camera na gamit ko is Fujifilm X-T100. So, second-hand camera lang po siya. So, nabili ko lang siya online. So, nag-start siya actually po during pandemic. So, siyempre, yung pandemic, boring, walang magawa. So, limited yung paglabas ng bahay. So, ang nangyari nun, naging babad ako sa Instagram. So, ang ginawa ko nun, scroll. Then, one time, nakita ko yung isang post ni Sir Jin Sanchu, actually. So, yung isang photo niya na yun, sobrang na-amaze ako. And sobrang gandang-ganda ako sa picture na yun. So, ang ginawa ko nun, actually, kay Sir Jin Sanchu ako na-inspire magkaroon ng interest sa photography, especially sa street. So, ginawa ko nun, sabi ko, parang gusto kong maging kagaya ni Sir Jin Sanchu or ng iba mga street photographers. Gusto kong magkwento gamit yung camera ko. So, ang ginawa ko nun, nag-save ako ng money, tapos nakaipon, then bumili muna ako ng second-hand camera. So, ayun. Nung may camera na ako, meron pala akong problem. So, yung problem ko nun is, since bago lang ako nun, hindi ko alam laruin yung exposure triangle. Also, yung mga basic technique, basic photography technique, hindi ko talaga siya alam. So, zero knowledge ko talaga ako nun, like, sa composition, light and shadows, ganun. And during that time, wala rin po akong friends na photographer, so wala akong mapagtatanungan kung paano yung tamang camera settings, ganitong gusto kong shot. So, since yung camera ko is Fujifilm, ang ginawa ko, pinalo ko yung Instagram and Facebook page ni Fujifilm. So, 2022, ginawa ko rin, nag-join ako sa workshop. So, ito yung pinakaunang workshop na in-attend ko. Ayan. So, ito, si Sir Nico Villegas. That's October 2022 to. So, ayan. So, tinuro sa amin dito ni Sir Nico yung tamang paggamit ng light and shadows sa portrait, especially when shooting outdoors. So, ayan. May notes ako dito kasi sa sobrang kaba ko kasi natakot ako baka makalimutan ko ibang nasabihin ko po. So, ayan. So, ito yung, yung shot ko. So, yung workshop, ang nangyari nun, after nung nagturo si Sir Nico, meron ding photo contest on that day. So, ito yung shot ko, gamit yung second-hand camera na X-T100. And
yun, etong shot ko, yun yung nanalo on the spot. So, ito yung pinakaunang photo contest na nanalo ko. And ito din yung pinakaunang workshop na sinalihan ko. So, actually, ang laki ng utang na loob ko kay Fujifilm. Kasi halos kay Fujifilm po talaga ako natuto. Lahat ng experiences ko actually kay Fujifilm po. So, ayan. So, ito yung nanalo ako on the spot yung photo contest. Then yung next workshop na po ay natin ko. October 2022 din to. Ito, siyempre, food photography, si Sir Ricky Ladia. Tapos, ayan. Ayun ako. So, yun, pag may mga workshop, ang ginagawa ko doon, tumatabi ako sa mga speaker or lumalapit ako especially kung may group photo, siyempre, para pag may picture, kita ka. Parang may advance, diba? Parang sabi ko, okay, nakakita din ng mga friends ko na uma-attend ako ng mga workshop. So, ayan. Next, yun po yung sample shot ko using XT100, yung workshop, Sir Ricky. And then next, ito, street photography workshop, December siya, 2022. So, ito din yung pinakaunang street photography workshop na inattend ko. And, ang speaker niyan that time, si Sir Raymond Tanmeco, Sir Kev Speliab, and then si Sir Romel Bundalian, Sir Omeng. So makikita niyo dyan sa second photo, si Sir Omeng, during the time nasa Australia siya, so nagturo siya online. So yan din po yung pinakaunang workshop na inattend ko when it comes to street. So, napakaswerte ko that time kasi mga halimaw sa street yung nagturo. I mean, sila yung unang nagturo sa akin ng street. So, ayun. Aside sa workshop, nagkaroon din po ng photo walk. So, yung sa kabilang slide po. Ito po yung group photo namin ng photo walk. So again, nasa unahan na naman po ako. Siyempre, gusto ko kasi makita ako sa mga BTS shot. Gusto ko makita ako. Hindi ko alam, hindi kong naalala pa ako. Kasi since 2022, suki talaga ako ng workshop ni Fujifilm. Yes. Ako yung nag-mount lahat. Yes po. So, aside sa mga workshop ni Fujifilm, lagi din akong uma-attend ng mga ibang activities ni Fujifilm. So later, napakita ko kung ano po yun. So aside sa street photography workshop, uma-attend din ako ng mga ibang workshop, like sa portrait, sa food. Kasi kahit na yung street talaga yung nasa puso ko, ang gusto ko kasi, kahit pa paano, meron din akong knowledge when it comes to portrait, sa food, di ba? Sa landscape, ganyan. So, wala. Gusto ko lang talaga matutunan lahat. Pero yung puso ko talaga nasa street. So, ayan. Ito yung sample shot ko nung 2022 photo walk. So, nung nag-start pa lang ako, 2021, 2022, kung ano lang yung nakita ko sa daan, or kung ano lang yung nakita ko, yun na yung pinipicturean ko. So parang walang simple lang. Pag nakita mo, okay, yun na yun. Tapos for me, walang kwento. Diba? Walang kwento din sa photo. So parang pag makita mo, yun lang. So ginawa ko nun, parang sabi ko, parang kailangan ko pang matuto. So yun, later sabihin ko kung ano pa yung ginawa ko. Para ano ko yung skills ko sa photography, especially sa street. Ito naman, so like yung nasabi ko kanina, aside sa mga workshop na inattend ko kay Fujifilm, active din ako sa mga ibang activities. Like ito yung XTPH Day ng 2023, so yan din yung first time na nag-join. So ito
Ayun yung, may yung photo kami actually, yan si Sir Kevs Kaya, yung yung Makati SPC dati. Yan, sila. So next, itong MPV W2023. So yun yung first time ko mag-join ng photo walk ni Fujifilm. So sa next slide, ito. During that time, hindi ko ako sa Manila nag-work. So sumali ako kay Sir Axel. Ito, Sir Axel, yung saint of all raffle. Ayan, Sir Axel. So ayun, gaya ng dati, syempre dapat kita pa rin ako. So sa una naman lagi po besto. So ayan. So itong SPBW, ginawa namin, Sir Axel, ikot kami, di ba? Start tayo dun sa may Bonifacio, ikot sa may sa Binondo, tapos Intramuros. Inabot kami na hanggang 3 or 4 p.m. So yun yung pinakaunang photo walk ko na maghapon. So sobrang napagod ako nun. Pero at the same time, sobrang nag-enjoy ako nun. Kasi since first time ko na mag-join sa MPBW, ang dami ko natutunan sa mga kapwa ko street photographers. Okay. So tinuruan din ako nila, kahit paano. Then, yun, enjoy lang kasi lang kami nun, chill lang, tapos enjoy lang sa pag-photo walk. Next, ito yung entry ko nung MPBW, gamit yung XT100. So itong photo, hindi siya nakapasok kahit sa top 50. Siguro kasi hindi ako ma-plus kay Sir Axel. Nakalimutan ko. Hindi ko pa kasi alam na may powers pala yung Sir Axel. Kaya hindi ko ginawa, kaya hindi nanalo. Or kahit hindi man lang nakapasok. So ayan. So yan yung first photo ko, entry ko. Kahit hindi siya nakapasok sa top 50, masaya na rin ako kasi naka-join ako sa Fujifilm MPBW. Tapos may natutunan ako. Yun yung importante sa akin that time. May natutunan ako. So, ayan. So, aside sa XPPH, MPBW, ito. 2023 Photo Olympics. So, syempre, ito yung Fujifilm tayo. Ayan. So, aside sa, sa Photo Olympics, alam naman natin lahat. I mean, lahat naman tayo siguro, isa sa mga habol natin sa Photo Olympics is yung kakol. Diba? Mga kasamang raffle yun eh. So ayun, aside doon, isa din kasi aside sa street, nagpo-portrait din ako. So isa sa hinaangang akong ambassador or yung magaling talaga sa portrait, si Sir John Mayo. So yun din yung isa sa reason ko bakit nag-join ako ng Camera House Photo Olympics. Kasi si Sir John Mayo yung speaker para sa Fujifilm. So, ayan. So, kahit hindi siya street, talagang pinupuntahan ko or nag-a-attend talaga ako. So, ayan. Next po is, aside sa mga workshop, isa sa nakatulong sa akin para yung skill ko, tumaas yung skills ko, is yung photo walk. So, nag-join ako sa mga group photo walk before sa Makati SPC, tapos sa RAW, dati nag-join din ako sa mga photo walk nila. Then, nung dito pa ako sa Manila na base na nag-work, madalas kong iniikot yung Quiapo, Carriedo, Binondo, minsan sa Intramuros din. Divisoria. So kahit umuulan or uminit, talagang decidido akong mag-photo walk noon. Kasi hindi importante sa akin kung maulan or mainit. Ang gusto ko talaga yun, matuto, tsaka gusto kong makabuo ng kwento gamit yung camera ko. So, ayan. Isa sa mga, ito sa lugar namin to, sa Albay. So, ito, nag-photo walk kami noong 2023. So, ayan. So, next slide po. Ito na yung mga sample shots ko
before NPBW 2024. So habang tumatagal, syempre practice ako ng practice, tapos photo walk, tapos minsan ginagawa ko din, tumitingin, I mean, nag-ano din ako, sinecheck ko din yung mga shots ng mga ibang mga magagaling na photographers, especially dito sa Pilipinas, like si Sir Kevin Cabales, yan, si Sir Romel Mundalian, tsaka marami pa talaga akong tinitingnan. Kasi, for me, hindi naman siya panggagaya sa mga ginagawa nila. Kumbaga, gusto ko lang ng inspiration, di ba? So, ayun. So, at the same time, parang at least makikita ko, okay, ganito pala nila sila kumuha. So, ganito pala yung tamang pag-shot. I mean, sa mga emotions, di ba? So, ayan. So, habang tumatagal, for me, umaano na din yung skills ko sa photography. So, ayan. So, dahil din sa mga workshops, natuto din ako kung paano yung tamang gamit ng light and shadows, yan, sa mga composition. So, ayan. So, ito naman, by the way, kung may questions po kayo, tas na lang po ng kamay. So, ito naman yung, share ko naman sa inyo yung experience ko nung nag-join ako ng NPBW. So, nung NPBW 2024, during that time, nasa Legazpi po ako, nasa Albay. So, then, that time, parang inano na po ako nila, inask nila ako kung gusto ko mag-lead sa Legazpi. So, syempre, ginarap ko na yung opportunity kasi, syempre, hometown ko. So, gusto ko din mag-lead ng photo walk doon. So, ayan. Yun yung sa... And by the way, yun din yung first time ko na mag-lead ng photo walk noong 2024. So, ayan yung Team Legazpi. Next slide po. So, ito po yung BTS namin nung sa Team Legazpi. Ipakikita niyo po dito, ayan, sa pinakataas. Ayan, si Mark siya. Si Mark. Umuwi na yata. So si Mark, nakilala ko na siya since 2023 sa isang photo walk dun sa lugar namin. So, ayun, nung nagkakilala kami ni Mark, nagkasundo kami agad kasi parehas yung feeling namin sa street. By the way, si Mark, siya yung nanalo last year sa Legazpi. So, ayun. So, ayun, lagi kami magkasama yan ni Mark, magkasundo kami when it comes to street. Tsaka, si Mark din kasi, may sumali sa mga photo contest, so parehas kami, so lagi kami magkasama. So, ayun. Ito naman, share ko lang yung story behind yung winning photos ko noong MPBW 2024. So, ito yung winning photo ko noong 2024. So, ang kwento nito, syempre, team leader ako noon. So, nung photo walk, and that time kasi, na 2024, limited lang yung time ng pag-submit ng entry. So, until 12 noon lang siya. So, kumbaga parang rush, kumbaga. So, ang ginawa ko noon, since Sunday siya, nag-focus ako na dalhin yung team ko sa market. Kasi doon yung mas maraming tao. So nung pumasok na kami sa market, sa lugar namin, doon nagkahiwalay-walay na. So hinayaan ko na lang sila kasi syempre discount nila kung paano sila mag-shoot. Tapos, ayun. So may mga nauna na pabalik na dun sa endpoint ng photo walk namin. Tsaka meron din nahuli. So ako nun, since photo walk leader ako nun, nahuli ako nun kasi syempre chinek ko pa kung may mga naiwan pa sa loob ng market. So nung pabalik na ako, mag-isa na lang ako sa naglalakad punta sa endpoint ng photo walk namin. May mga shops na ako nun. Yung shop ko nun nasa loob ng market. So,
Ayan, ito yung mga shot ko ng MPBW 2024. So sabi ko, parang kulang, parang hindi pa ako satisfied sa shot ko. So, ayun, ginawa ko nun, nung pabalik na ako, um, instead na dumaan ako sa parang main road papunta dun sa endpoint ng photo walk namin, which is yung Embarcadero de Legazpi. Dumaan ako sa parang squatter area based dun sa amin, sa lugar namin sa Legazpi. So nung pumunta ako dun, nagkataon na daming mga batang naglalaro. Yung naglalaro ng bowling or yung tumbalata. So, gusto ko ba ito pala? Dito sa... Yan. So, may mga bata naglalaro ng holen, or hindi ko sure kung holen ba yun, or tumbalata, nakalimutan ko na. So, dun sila sa gilid ng seawall, kasi dagat yun so seawall. Ito, seawall yan. So, nag-focus ako with picture dun sa mga bata. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga bata na na-picturean ko na naglalaro ng holen. So, ayun, nag-focus ako dun. Then, nung medyo napansin ko, sabi ko may mga bata dun sa unahan. Tapos, sabi ko, abangan ko kasi may dalang saranggola yung ibang bata. Tapos, yung bata, tumakbo, papunta sa amin. So, pag ganito ako, tapos medyo yung seawall hanggang dito ata sa akin. So, habang nakaganito ako, habang tumatakbo sila, pinunan ko sila yung litrato. So, yun yung story niyan. So, parang yung unexpected na pangyayari, di ba? So, yun. Nung na-picturean ko yan, hindi ko pa nakita na sabi ko parang pang-mini photo to. So, ayun. So, since limited lang yung time, ginawa ko nun, kasi may mga naghihintay na din sa akin na team ko nun, kasi malapit nang mag-11. Kasi yung ibang mga kateam ko nun sa Legazpi, yung mga ibang cameras nila, walang wifi or bluetooth yung camera. So, kailangan pa nilang umuwi para ma-transfer yung entry nila. Ma-transfer yung entry nila sa laptop. So, kailangan nilang umuwi pa. So, ayun. Siguro, Rian, add natin, ano yung team natin noong 2024? Kaya ganito yung nakuha ng photo. And ba't ito yung payaya, yung pinaka, para mag-resonate sa kanila? So, yung team... Nalala mo ba? Tama po ba? Simple Joy, tapos Yes. similarities. Yes. So, Simple Joy. So, ipakikita niyo yung mga bata. Di ba? Masaya lang sila, naglalaro, tapos tumatakbo sa rambola. Tapos, siguro yung nakadagdag sa similarities kasi tingnan niyo yung nung paa nila. Di ba? Pare-parehas. Tapos, yun, para silang nakasmile. Di ba? Tapos, yun, nakadagdag na rin siguro yung kahit paano yung dalawang bata may sarambola. So, ayan. So, nung nag-entry, sabi ko, siguro, ito na yung, actually, yung in-entry ko yan, hindi ko ina-expect talaga na mananalo yan na photo. Kasi, ang daming magaling na photographers dito sa Manila, tsaka mas may experience sa akin sa street. Tapos, hindi lang sa Manila, sa Cavite, Angono, marami akong makakilalang mga magagaling mga batikan. Yun, sina Sir Kevin, yung dalawang Kevin. Kevin, ay. Oo, yung dalawang Kevin. Pero, I'll add na rin, Rian, para lang din mag-gets nila why, actually, bakit to nanalo. So the Fujifilm team, during the judging, let's just share with you. The judging process kasi is i-shortlist namin, check namin yung metadata. We invite like really big photographers and even Wala na ako na ayaw niya mag-share. Pero basically, yung naging judging dito, yung experience na nag-judge kami dito is not just limited dun sa team, but also in terms of technical and of course how simple it is and how meaningful it is by looking in, parang nag-glimpse mo lang to, alam mo na kung ano yung gusto ibigay na message ni photographers.
So that's also part of the process of judging. So, yeah. Ayun po, Miss B. So, next photo naman, actually, yung isang photo ko nakapasok sa top 50, yung exclusive category photo. Ayan. So, ayan po yung isa kong entry that time, ng NPBW 2024. So, ito, nakapasok po siya sa top 50. So, hindi ko rin expect na dalawang photo ko yung mapipili. So, ayan. So, yung kwento naman ito, di ba nasabi ko kanina, na-mention ko na till 12 nun lang yung submission ng entries. So, around 11, nagsiuwian na yung mga ibang team ko. Kasi nga, yun nga, pagod na rin, tapos yung iba, may mga entry na, tapos yung iba naman, kailangan na umuwi kasi kailangan pa nila i-transfer yung mga photos nila sa laptop nila, tablet. So, ganun. So, yun. So, nung pauwi na kami ni Mark, kasi sabi ko nga si Mark, siya yung lagi kong kasama, bali-bali kami niya. Sabi ko kay Mark, parang hindi pa ako satisfied sa shop ko. Parang sabi ko, feeling ko yung mga kuha ko walang makakapasok pa. So, ang ginawa ko na, niyaya ko ulit si Mark kung saan ko na-picturean yung unang photo. So, habang pupunta kami doon sa barangay na yun, may nakasalubong kami yung bata na tumatakbo. So, ito yung bata. Ayan. And then, nung nandun na kami sa lugar kung saan ko na-picturean yung mga bata, yung may saranggola, tapos yung naglalaro ng hole or yung balata. Wala na sila, siguro umuwi na. Siyempre, tanghali na nun, around 11 na tanghali na yun. So, naabutan na lang namin, itong apat na bata na to. So, uwi na kami nun ni Mark, sabi ng bata, nasa may isang bata dyan, tawag sa akin, kaya, hindi ko na kagad, na-break niya eh. So, ayun. So, sabi niya, kaya papitik. Kasi doon sa amin kasi, magpapapicture, papitik. Hindi yung papitik sa tenga, yung papicture, yun yung ano kasi sa akin. So, kaya papitik. So, sabi ko, sige. Sabi ko, alas 11 na, gusto ko na din umuwi. Gutom na ako. Pinicture ko na sila. So, yun yung pinatong ko sa, di ba Miss B, yung double exposure ko yun? Yes. Yeah. Siguro, to add to that as well, kaya may iba pa rin tayong category and what to expect as well this coming nationwide is we're not, the team is not limited to the team lang. Paano magsalita yan? But also, yung surprise doon is we add technicality. So kanina si Kevin, he was sharing like the guidelines, some rules, some what to do, what not to do. Pero now, yung pinapakita ngayon ni Rian is, makikita niyo sa photo niya, may a bit of technicality. And as mentioned ni Rian, is meron to double exposure, which is, this is actually exclusive for Fujifilm category. Pero I think sa ibang mga camera brand, meron din naman kayong ganung feature. Yun. Thank you po. Thank you po, Miss B. So, yeah, yun po yung story dyan sa photo na yan. So, sa next slide, ayan, ito po yung kinukwento ko kanina. Sabi ko yung mga bata naglalaro. Walang pumuling yun or tumbalata. Hindi na kasi nakita eh. Pero yan, yun yung mga bata. So, ito, ayun, yung seawall. So, dyan tumakbo yung mga bata. So, dyan ko rin sila na-picturean. Tsaka yan yung lugar. Tapos ito na yung mga bata, after nilang tumakbo, yun, nabulot ko pa sila. Tapos yun, pahinga na sila. Tapos yun, yung mga bata, pag nakakita ng photographers, kaya, papitik. Ganun. So yan. So ayan, ito yung shot ko nung sa market. Sabi ko parang hindi pa ako satisfied. So, sa next slide, ito, share ko kung ano yung natutunan ko during NPBW 2024. So, ito, pag-storytelling. So, isa sa natutunan ko ng NPBW, for me sa pang sariling ano ko lang to, hindi ko sure kung ganun din yung
pananaw nyo. Pero ito, share ko lang. So, for me, hindi kasi importante na like, migrante or yung like, parang kakaiba para makakuha ka ng magagandang photos. Minsan, yung mga magagandang shot na gusto mong ma-achieve, madalas, makukuha mo lang siya sa mga simpleng bagay sa paligid mo. So, hindi mo rin kailangang dumayo, pumunta sa magagandang lugar. Minsan, kailangan mo lang lumabas ng bahay nyo, mag-ikot-ikot ka lang sa barangay nyo. Yun, may makukuha ka ng litrato na may kwento, may emosyon, may mensahe. So yun, yun yung para sa akin. Ewan ko lang sa inyo. So gusto ko lang i-share yung ko. So sa next slide po. So ito, yung mistakes I made and how I improved. So, before FPDW, actually, sumasali na ako sa mga photo contest noon. Kami dalawa ni Mark, madalas kami sumasali sa photo contest. So, madalas din, natatalo ako. So, every time na natatalo ako, awin ko na nakakaramdam ako ng disappointment sa sarili ko. So, and most of the time, gusto ko nang mag-quit sa photography. Sabi ko, ayoko na, hindi na ako nananalo. Tapos, ang pananaw ko kasi dati, pag sa street photography, kailangan may pera. So, kailangan ko manalo sa mga photo contest. Pero nung naisip ko kung paano ako nagsimula, and like nung nabanggit ko kanina, na yung nag-start ako, gamit ko sa handheld camera lang. So, inisip ko din kung paano ako nagtipid para lang makasave tapos makaipon ng pambili ng camera. So, and binalikan ko din kung paano ako binago ng photography. So, kwento ko lang, before ako magkaroon ng interest sa photography, may mga bad habits ako before, like inom, like Yossi. So yun, nung nagkaroon ako ng camera, nawala yun. Actually, I mean, hindi na ako umiinom gaya ng dati. Hindi na din ako nagsisigarilyo ako. Basta parang nakatutok na lang ako talaga sa photo ko sa photography. So ang ginawa ko nun, since nakaramdam ako ng parang disappointment and yung gusto ko nang mag-quit, ginawa ko na lang is nanood ako ng mga YouTube, mga tutorials, mga online workshops, and ginawa ko na lang din nun, mas dinalasan ko pa yung pag-photo mo para mas mahasa yung skills ko, especially when it comes to street photography. So, ito na po, tips for the first time participants. So, tatlong tip lang naman yung gusto kong ibigay sa inyo. So, first, so yung first is yung frame. So, share ko lang, before FTBW, since yung camera ko, second-hand camera, worried ako nun. Sabi ko, paano pag nasira yung camera ko? Diba? Paano pag yung nasira na talaga siya as in kailangan ng palitan? Paano na yung hobby ko sa street? So, naisip ko nun na pag nangyari yun, ang laki ng chance na ma-stop ako sa ginagawa ko. So, ang ginawa ko nun, nag-pray lang ako na sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin kung para sa akin talaga itong skills na to. So, yun,
Yun, nanalo ako nung MPBW 2024. Tapos binigyan ako ni Lord ng bagong camera. Actually, hindi ko talaga expect yun. Ang goal ko lang talaga before is makapasok lang yung entry ko, at least man lang sa top 50 ng MPBW 2024. Makapasok lang yun, sobrang masaya na ako. And, yun. Next is isa pang tip is practice. So, especially sa mga baguhan sa street photography. Yun, practice lang, photo walk lang, kahit lang sa labas ng bahay nyo, try nyo lang. Pag-aralan nyo yung mga light and shadows, yung mga ganyan. And then, next is yung photography purpose. So, like yung na-experience ko before na disappoint ako kasi hindi nga ako nanalo sa mga photo contest. Yun, balikan niyo lang kung ba't kayo nagsimula, kung ba't kayo bumili ng camera, di ba? Bakit street photography yung naisip niyo isa sa mga hobby sa photography. So, ayun lang. So, encouragement for participants. Ayun lang. Actually, good luck sa lahat. Good luck po sa lahat. And maging proud lang kayo sa sarili nyo. Manalo matalo, magpitik lang kayo ulit. Pero huwag yung sa tega. Shoot lang kayo ng shoot. Diba? So, ayun lang. Just keep on learning, keep on creating. Tsaka, enjoy nyo lang yung journey nyo sa photographer. Yun lang po. Maraming salamat. Grab ko ulit yung opportunity na mag-thank you by Coach Q Philippines and Miss B. Thank you po. Ito po, Mr. James na wala na and then sa the rest po ng team ng Coach Q. Maraming salamat po. Yay! Thank you, Rian. And grabe. Ay, sorry na, mag-compute na tayo. Ate po. Yeah, sorry. So,